your ultimate source for entertainment news. Welcome to LMTV PH. Make sure to hit that subscribe button and click the notification bell to keep updated on our latest videos. Bossing Vic Soto at Vice Ganda, magsasama na sa isang pelikula ngayong 2026. Ito na ang moment na matagal nang hinihintay ng lahat ng The Barkads at Madlang People. Ang dalawang pinakamalaking icons ng noontime TV sa Pilipinas, ang unkabogable superstar na si Vice Ganda at ang ating nag-iisang Bossing Vic Soto, ay opisyal nang nagkumpirma na sila ay magsasama na sa isang major motion picture na pinamagatang The Greatest Showdown. Ang makasaysayang kolaborasyong ito ay pormal na ipinakilala sa isang fan event na ginanap sa isang mall sa Cubao, Quezon City, nitong Linggo, July 5, 2026. Sa loob ng maraming taon, naging usap-usapan ng mga fans ang posibleng pagsasama ng dalawa, na lalo pang pinainit ng kanilang mga naging palitan ng mensahe sa kani-kanilang shows. Ngayon, ang mga haka-hakang ito ay natuldukon na sa pamamagitan ng isang pelikulang nangangakong pagbubuklaran ang lahat sa pamamagitan ng katatawanan. Matatandaang noon sa kanilang kanya-kanyang programa ay nagbatian sina Ming Vice at Bossing at sinabi ng Itbulaga mainstay na mag-uusap sila umano ng masinsinan sa Cubao pero noong una ay hindi naging available si Vice at sinabing sa Linggo na lang daw 4 PM sa Cubao at baka tapusin na rin ang noontime war sa pagitan ng It's Showtime at Itbulaga. Agad namang sumagot si Bossing at sinabing 3:59 PM pa lang ay nandoon na siya sa Cubao. Agad-agad nag-trending sa social media ang palitan ng salita ng dalawang host at tila nagpapahiwatig na may malaking magaganap sa araw na iyon. At hindi nga kami nagkamali dahil sa Gateway ay nagkita sila sa iisang stage upang i-reveal ang kanilang kauna-unahan ng proyekto ng magkasama. Ang produksyon ay isang malaking collaboration ng mga higanti sa industriya, kabilang ang ABS-CBN Studios, Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions, at APT Entertainment. Upang mamahala sa inaabangang proyektong ito, kinuha nila ang mahusay na filmmaker na si June Robles Lana. Sa mismong anunsyo, kapansin-pansin ang tunay na emosyon ng dalawang bida tungkol sa proyekto. Binaling ni Vic Soto ang kanyang mensahe sa mga Itbulaga, The Barkads at sa Madlang People ni Vice Ganda, kung saan sinabi niyang ang pelikulang ito ay inaalay nila para sa lahat. Binigyang diin naman ni Vice Ganda ang kahalagahan ng pagkakataong ito. Sinabi niya sa mga fans, "Katulad ko, alam ko lahat kayo inaante ang pagkakataon na to. Minsan lang ito mangyayari." Bagamat nananatili pang lihim ang detalye ng kwento, ang pelikula ay itinatampok na bilang isang malaking cinematic event para sa taong 2026. Tiyak na mapapanood ang The Greatest Showdown sa mga sinihan sa loob ng taong ito. Mga sikat na show ng TV5, ipapalabas na rin sa ABS-CBN platform simula July 27. Isang malaking balita para sa lahat ng mga certified Pinoy teleserye fans dyan. Patuloy ang pagpapasabog ng pinalawak na kolaborasyon sa pagitan ng ABS-CBN at TV5 dahil opisyal ng inanunsyo na dalawa sa mga pinakasikat at pinag-uusap ang programa ng kapatid network ay mapapanood na rin sa iba't ibang kapamilya platforms. Mismong si TV5 President and CEO Guido Zabaliero ang personal na nakipagpulong sa mga cast members ng mga nasabing serye upang ihanda ang napakalaking crossover na ito sa telebisyon. Kung gusto ninyong makita ang mga eksklusibong detalye sa naging hapunan ng mga bida at executives, i-click nyo lang ang link ng article sa ating description box sa ibaba. Simulan natin sa magiging bagong gabi ninyo. Dahil sa nalalapit na pagtatapos ng mga seryeng Blood vs. Duty at The Alibi ng ABS-CBN, magkakaroon ng malaking balasahan sa primetime block. Ang papalit sa Blood vs. Duty ay ang highly anticipated drama series ni Catherine Bernardo at James Reid na Someday, na ay ere pagkatapos mismo ng Coco Martin's Sigabo. At kaagad na kasunod nito, mapapanood na rin sa Kapamilya Channel at Kapatid Network ang romantic suspense serye na A Secret in Prague na pinagbibidahan nina Enrique Hill at Andrea Brillantes. Alam nyo ba na ang seryeng ito ay hindi lang paborito sa TV kundi regular ding pumapasok sa top 10 titles ng Netflix Philippines? Kaya siguradong mas marami pang manunood ang mahuhumaling sa misteryo at pag-ibig sa seryeng ito dahil sabay na itong mapapanood sa dalawang higanteng networks. Hindi lang gabi ang aabangan dahil may malaking pagbabago rin sa hapon.
Inanunsyo na rin na ang hit series na My Best Friend Eman na pinagbibidahan naman nina JM De Guzman at Shaina Magdayaw ay ililipat sa mas maagang timeslot sa TV5, partikular na pagkatapos ng Itbulaga. Pero ang pinakamalaking sorpresa, simula July 27, opisyal na rin itong mapapanood sa Kapamilya Channel. Ang kwento ng pagmamahal, pamilya, at mga hamon sa buhay ng My Best Friend Eman ay mas madali nang maaabot ng mga pamilyang Pilipino saan man sa mundo dahil ipapalabas na ito sa TV5, All TV2, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at iWant. Talagang solidong partnership ang ipinapakita ng ABS-CBN at TV5, at ang mga manunood ang tunay na panalo rito. Hindi mo na kailangang mamili ng iisang channel dahil ang Kapamilya at Kapatid, nagkakaisa na para sa mas pinalakas na viewing experience ng bawat Pilipino. Analog TV broadcast sa Mega Manila, tuluyan ng patatahimikin ng NTC sa November 2026. Isang malaking pagbabago sa telebisyon ang paparating para sa mga kapuso, kapamilya, at kapatid natin dito sa Mega Manila. Opisyal na kasing inanunsyo ng National Telecommunications Commission o NTC na tuluyan ng IPAT itigil ang lahat ng analog television broadcast sa rehiyon simula November 22, 2026. Ayon kay NTC Deputy Commissioner Alvin Blanco, tuloy na tuloy at on schedule ang tinatawag na Analog Switch Off o ASO. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 005-11-2025, lahat ng TV stations na nag-ooperate sa National Capital Region, pati na rin sa mga karatig lalawigan ng Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Pampanga, at Bataan, ay obligado ng lumipat sa Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial o ISDBT standard sa loob ng 12 buwan. Kapag natapos ang transition period na ito, bawal na silang mag-analog at kailangan ng mag-broadcast exclusively sa digital terrestrial television. Bakit nga ba Mega Manila ang unang isasalang sa malawakang switch-off na ito? Base sa datos ng NTC noong December 2024, halos 80% na ng mga kabahayan na may TV sa rehiyon ang gumagamit na ng digital broadcasts. Ibig sabihin, kakaunti na lang talaga ang umaasa sa lumang analog reception. Para sa ating mga manunood, malaking upgrade ito. Ang digital TV migration na ito ay maghahatid ng mas malinaw na picture at sound quality, mas magandang signal reception, at mas maraming channels. Bukod dyan, ang ISDBT standard ay may kakayahan ding mag-transmit ng emergency warning broadcast system. Ibig sabihin, automatikong magpapakita ng emergency alerts at sound warning sa inyong mga TV screen oras na magkaroon ng kalamidad o sakuna. Sa panig naman ng mga TV networks, mahigit 8 taon din silang nagdalawang gastos dahil sabay nilang pinatatakbo ang analog at digital signals para lang hindi magambala ang panunood ng publiko. Dahil sa pagtatakda ng NTC ng pinal na petsa, mas makatitipid na ang mga network at mailalan nila ang kanilang resources para pagandahin pa ang kanilang digital operations at dagdagan ang kanilang mga channels. Pagkatapos ng migration, permanenteng babawiin ng NTC ang lahat ng radio frequencies na nakalaan sa analog TV. Huwag kayong mag-alala dahil upang masigurong walang pamilyang mawawalan ng mapapanood, ang Department of Information and Communications Technology o DIAT, kasama ang NTC at Presidential Communications Office, ay nagbabalangkas na ng mga alituntunin at gabay para sa digital TV migration upang matiyak na walang maiiwang kabahayan sa darating na switch-off period. At hanggang dito na lamang ang ating update for today. Don't forget to check out our previous videos, and if you like this video, please like, comment and share. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsubaybay.